Kumusta kaibigan? Ang kwento na ating itatampok ngayon ay ang movie na Double Jeopardy. Nagsimula ang pelikula sa mag-inang makikitang nakaupo sa gilid ng dalampasigan at masayang nangingisda, habang sila ay nakakita ng bangkang naglalayag malapit sa kanila. Sinabi ng ina, na si Elizabeth Parsons na kilala din bilang Libby sa kanyang anak na si Maddie na tuturuan niya itong maglayag balang araw dahil mas masaya ito kaysa sa pangingisda. Lumipat ang eksena sa isang fundraising event na pinangungunahan ng mayamang asawa ni Libby na si Nicholas Parsons o Nick. Samantala, habang busy si Libby sa pag-aasikaso sa mga bisita, ang kaibigang si Angela ang nagbabantay sa anak niyang si Maddie. Maya-maya pa ay inumpisahan na ni Nick ang fundraising event upang makalikom ng pera para sa kapakanan ng isang paaralan. Pagkatapos ng party, naglaan ng oras sina Libby at Nick sa balcony habang nagkukwentuhan. Pagkatapos ay pinutol ni Angela ang kanilang pag-uusap, dahil plano nilang sorpresahin si Libby. Maya-maya ay isang mamahaling yate ang binili ni Nick para sa kanya, na-touch naman sa sorpresa si Libby dahil mahilig itong maglayag, ngunit nag-alala ito para kay Maddie dahil siya ay may iwan, kaya't nag-alok naman ng tulong si Angela na bantayan niya muna ang bata habang sila ay naglalayag upang makapag-enjoy sila. Isang romantic getaway sa yate ang kanilang pinagsamahan, at doon ay malaya silang nagparamdam ng pagmamahal sa isa't isa. Sa madaling salita ay nag-TikTok ang dalawa sa gitna ng karagatan. Sana all nakakapag-TikTok sa yate, ngunit, nagising si Libby sa gitna ng gabing puno ng dugo ang kanyang sarili. Hindi lamang sa kanyang damit, kundi ang buong bangka ay may mga tilamsik ng dugo. Hinanap niya agad si Nick ngunit hindi niya ito nakita. Patuloy niya itong tinatawagan ngunit bigo siyang makontak ito. Nakita niya ang isang dugo ang kutsilyo at pinulot ito kasabay ng pagdating ng mga Coast Guard at nakita siyang may hawak na kutsilyo. Dinala naman si Libby sa Pampang, at isang search team ang na-assign upang hanapin si Nick habang magdamag siyang naghintay ng balita para sa kaligtasan nito. Lahat ng pag-asa ni Libby ay nawala, nang ipaalam sa kanya ng Coast Guard na hindi nila natagpuan ang katawan ng kanyang minamahal na asawa. Ilang araw siyang naghintay sa bahay kasama si Maddie, umaasa siyang babalik si Nick pero hindi ito nangyari. Pagkatapos opisyal na idineklarang patay si Nick, at si Libby naman ay formal na kinasuhan at inaresto sa kasong pagpatay sa kanyang asawa. Samantala, ipinaalam sa kanya ng abogadong si Bobby na ang hukom ay tinanggihan ang kanyang piyansa dahilan upang siya ay malito at magtaka. Sinabi niya kay Bobby na kahit nakainom siya ng alak ng gabing iyon ay hinding-hindi niya magagawa ang bagay na iyon. Ipinaalam naman ni Bobby sa kanya na 4 na buwan na ang nakalipas, simula nang bumili si Nick ng sarili nitong life insurance, na nagkakahalaga ng $2 milyon, at ipinagpalagay ng hukom na isang motibo ito para patayin si Nick. Nalaman din na si Nick ay dinimanda ng 2 sa kanyang mga investors, para sa kasong paglustay ng pera, kaya naman pinagpalagay ng hukuman na pinatay niya ang kanyang asawa para makaiwas sa gulo at masecure ang kanyang sarili. Si Libby ay naiinis sa mga paratang na iyon at tiniyak niya kay Bobby na wala siyang kinalaman sa pagpatay. Samantala sa korte, ang prosecutor ay may pinarinig na audio ni Nick kung saan nakatawag pa pala si Nick sa Coast Guard bago siya namatay at nawala, at sinabi niya dito na siya ay sinaksak. Nakiusap naman si Libby sa hurado at sinabing siya ay inosente, ngunit sa huli siya ay hinatulan pa rin ng kasong murder. Samantala, sa pagdalaw sa kulungan ni Angela, hiniling niya kay Libby na ampunin si Maddie para lumaki ng maayos habang siya ay nasa bilangguan, at bago siya magpaalam sa kanyang anak, pinangako niya naman dito na sila ay magsasama muli. Lumipas ang mga araw, taliwas sa mga luho na nararanasan niya sa labas, si Libby ay gumugugol ng oras sa bilangguan sa pagtulog sa ward at paglilinis ng maruruming banyo na malayong-malayo sa kanyang lifestyle nang siya ay malaya pa. Sinasamahan naman ni Angela si Maddie upang bisitahin ang kanyang ina paminsan-minsan, ngunit dumating ang panahon na hindi na ito nakadalaw pa sa kanya. Ilang araw na siyang naghihintay sa kanilang pagbisita, at desperado na siyang makausap ang anak dahil sobrang miss niya na ito. Tinatawagan niya si Angela ngunit hindi na ito nagpakita at nagparamdam. Gabi-gabing umiiyak si Libby sa tuwing naaalala ang kanyang anak at naririnig iyon ng kanyang mga kasama sa bilangguan. Kinabukasan, sinabihan siya ng kanyang mga kasama sa kulungan na hanapin ang location ng kanyang kaibigan. Nagkaroon naman ng idea si Libby at tumawag ito sa school ni Maddie. Gumawa siya ng paraan para maibigay ng receptionist ang address ni Angela,
nalaman niyang ito ay nakatira sa San Francisco at sinubukang kontakin ito. Samantala, nagulat si Angela nang makatanggap ng tawag sa telepono mula sa kanya, at sinabing nagpaplano itong bisitahin siya sa susunod na linggo. Galit na galit si Libby dito at hindi naniniwala sa pinagsasabi niya, inutos nito na ibigay kay Maddie ang telepono. Habang kinakausap niya si Maddie, narinig niyang tinawag nito ang kanyang daddy. Mabilis namang pumasok si Nick sa kwarto at tinanggal ang plug ng telepono. Gulat na gulat at hindi makapagsalita si Libby sa narinig. Ngayon ay alam na niya na kagagawa ni Nick ang lahat, fineke lang nito ang kanyang kamatayan at siya ngayon ang naghihirap. Dahil dito ay puno ng galit, puot at kalituhan si Libby, buong gabing gising ang kanyang diwa at di makatulog. Kinaumagahan, tinawagan niya ang life insurance ni Nick at sinabing imbestigahan muli nila ang pagkamatay nito, dahil fineke nito ang kanyang pagkamatay ngunit wala na ding saysay ito para sa insurance company. Nang makita ng kanyang mga kasamahan na siya ay balisa, pinayuhan siya ng mga ito na tapusin na lamang nito ang kanyang sentensya upang sa kanyang paglaya ay sa kanya patayin ang kanyang asawa. Dahil ayon sa saligang batas ng Estados Unidos tungkol sa double jeopardy, walang nakukulong sa kaparehong krimen na ginawa ng 2 beses. Ito ang nagudyok kay Libby upang palakasin ang sarili. Inilaan niya ang kanyang mga oras sa bilangguan na may pagnanais na muli niyang makita ang kanyang anak at makapaghiganti sa kanyang asawa. Sa loob ng ilang buwan, naging malapit siya sa kanyang kapwa bilanggo na nagpapasaya sa kanya sa pamamagitan ng pagdiriwang sa tuwing sasapit ang kaarawan ni Maddie. 6 na taon ang lumipas, ipinayo ng kanyang mga kaibigan na mag-apply ito ng parole para sa mabuting pag-uugali nito, dahil sa maling pag-amin na siya ang pumatay sa kanyang asawa. Sinunod lahat ni Libby ang payo ng kanyang mga kaibigan, at bilang resulta, siya ay pinagkalooban ng conditional parole para sa susunod na 3 taon, sa ilalim ng pangangasiwa ng isang masungit na opisyal na si Travis Lehman. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran kay Libby, binigyan siya nito ng babala na kung lumabag man ito sa curfew ay papabalikin niya ito sa bilangguan. Kinabukasan pumunta si Libby sa isang library at umaasang mahanap ang address ni Angela. Maya-maya ay nakahanap siya ng listahan ng pangalan ni Angela Greens at nalilito siya kung sino sa mga ito. Pagbalik niya sa kanyang tinutuluyan, nakita niya ang babaeng kasama niyang nakatira sa loob ng bahay na kapwa parulado, na nakaposas at pabalik sa kulungan dahil sa paglabag nito sa panuntunan. Nakita niya si Travis na tila matigas ang puso at walang pakiramdam, nang tanungin niya ito sa kanyang mga kasama, napag-alaman niya na ito ay isang dating propesor ng batas na iniwanan ng asawa at anak dahil sa kanyang pagiging alcoholic. Samantala, mas lalong naging desperado si Libby na makita ang kanyang anak pagkatapos ng 6 na taon, pumunta si Libby sa isang kaibigan para humiling na ibigay sa kanya ang address ni Angela pero tinanggihan siya nito. Wala nang makitang ibang opsyon si Libby kaya't pinasok niya ang dating paaralan ni Maddie para makuha ang mga record ni Angela. Sa ibang eksena, ng mga sandaling iyon, napansin ni Travis na siya ay wala pa at lumabag ito sa kanyang curfew. Samantala, nalaman ng mga pulis na may pumasok sa paaralan at nagsimulang magdetingan ang mga opisyal at sinubukang hulihin si Libby ngunit, nakatakbo na siya ng malayo papunta sa beach. Pagkatapos ng mahabang habulan, nagawang mahuli siya, kung kaya't tinalian at dinala siya sa kulungan. Saka naman dumating si Travis sa kinaroroonan niya at planong ibalik si Libby sa bilangguan sa pamamagitan ng isang lansya na sasakyan, at upang matiyak na ito ay hindi makakatakas, tinalian niya ito sa hawakan ng pinto ng kotse at kumain sandali. Nakakita naman ng pagkakataon si Libby upang makatakas, nagawa niyang paandarin ang sasakyan at tumama ito sa isa pang sasakyan sa harap niya, nalaglag ito sa tubig at nakita ni Travis na nagpupumilit siyang makatakas kaya't nagmadali itong lumapit sa kanya upang pigilan. Pero bago pa mangyari iyon, nailaglag na ni Libby ang kanyang sasakyan sa lansya at sabay silang lumubog sa tubig ni Travis. Agad namang tinanggal ni Travis ang pagkakaposas ni Libby upang hindi siya malunod at para makaahon sila pareho. Kinuha naman ni Libby ang baril ni Travis at sinubukan niyang tumakas. Nang pipigilan siya ni Travis, hinampas niya ito ng baril ang kanyang ulo dahilan upang maiwan siyang duguan. Lumangoy naman palayo si Libby, habang iniligtas ng mga paramedic si Travis at nilapatan siya ng first aid. Samantala, nang makaahon si Libby,
Nagpunta siya sa farm ng kanyang ina at binigyan siya nito ng pera at truck. Pagkatapos ay nagpunta siya sa isang showroom ng kotse at nagpanggap bilang Angela Green, at kunwari bibili ito ng sasakyan. At nang inaayos na ang mga papeles nito ay hiningi ng manager ang kanyang social security number at ibinigay niya ang numero ni Angela. Sa ganitong paraan ay nalaman niya na si Angela ay nakatira sa Colorado. Sa ibang eksena, naisip ni Travis na makikita niya si Libby kung matutunto niya ang kinaroroonan ni Angela, kaya't sinundan nito ang kanyang address sa pamamagitan ng social security number na nakita niya sa bulsa ni Libby. Samantala, dumating si Libby sa address ni Angela pero ibang pamilya na ang nakatira sa bahay, napag-alaman niyang 3 taon nang patay ito, gawa ng isang malakas na pagsabog, dahil dito ay natuliro si Libby sa kanyang nalaman. Naghanap si Libby ng dyaryo kung saan nabalita ang pagkamatay ni Angela, at sa wakas, sa tagal ng kanyang paghahanap, nakita niya ang isang pahayagan na may litrato ni Angela, inagaw ang kanyang atensyon ng isang painting ni Kandinsky sa background na pagmamay-ari ni Nick. Agad siyang pumunta sa isang art gallery para malaman kung sino ang nakabili sa painting na yun, at nakita niya ang pangalan na Jonathan Devereaux na naka-address sa New Orleans. Samantala, nang mga sandaling iyon dumating si Travis sa art gallery, matapos niyang makita ang truck ni Libby na nakaparada sa labas nito. Gayunpaman, pagpasok niya at nang sinubukang hulihin ito, nakatakbo na ito palayo at bago naman ito umalis ay nagawa pa niyang sirain ang sasakyan ni Travis dahilan upang hindi niya ito magawang sundan. Sa kabilang banda, determinadong makita ni Libby ang kanyang anak kaya't nagpunta siya sa New Orleans kung saan nalaman niya na pagmamay-ari ni Nick ang isang luxury hotel, sa ilalim ng pangalan na Jonathan Devereaux. Lumalabas na nagpalit pala ito ng pangalan upang mabago na nito ang kanyang identity. Nagtanong siya sa receptionist ng hotel tungkol dito at nalaman niya na mag-ho-host ito ng isang auction party. Nang gabing iyon pumunta si Libby sa isang mamahaling boutique at nagpanggap bilang ibang tao at kumuha ng damit para sa pupuntahan niyang party. Samantala, dumating din si Travis sa New Orleans upang sundan si Libby. Humingi siya ng tulong sa pulis matapos ipaalam sa mga ito na isa sa kanilang mga residente ay nasa panganib ang buhay. Sa ibang eksena, mahusay na nakapasok si Libby sa party, at sa wakas ay ipinakita niya ang sarili sa kanyang asawa habang ito ay nagsasalita sa harap. Natigilan si Nick nang makita siya, at nang magkalapit sila, sinabi nito na personal nilang pag-usapan ang dapat nilang ayusin. Subalit, iba ang iniisip ni Libby, nagsimula itong insultuhin si Nick sa harap ng mga bisita. Tinanong niya ito kung gaano sila katagal na nagplano ni Angela upang mawala siya sa kanilang landas. Sinabi naman sa kanya ni Nick na nagawa niyang gawin ang bagay na iyon upang makatakas sa mga paratang ng paglulustay ng pera, at maibigay sa kanya at kay Maddie ang insurance money. Tinanong din ni Libby ang tungkol sa pagkamatay ni Angela. Sinabi nito na wala siyang kinalaman sa bagay na iyon, ayaw paniwalaan ni Libby ang kanyang mga sinasabi at iniutos niya dito na ibalik si Maddie sa kanya. Saka naman dumating si Travis sa party at hinahanap siya. Nagpakita ito ng larawan ni Libby kay Nick at inalerto ito na delikado ang babae, ngunit itinanggi ni Nick na kilala niya ito. Samantala ikinalat ng mga pulis ang litrato ni Libby bilang isang wanted sa buong lungsod. Agad na may nakakita sa kanya sa kalye at ipinaalam ito sa istasyon ng pulis. Nagmamadaling pumunta si Travis sa lokasyon, ngunit nabigo itong mahanap siya. Kinabukasan, pumunta siya sa opisina ni Jonathan upang makipagkita dito. Hindi naman sinasadyang napansin niya ang Kandinsky artwork na hinahanap ni Libby sa art gallery. Pagkatapos ay tinawagan ni Libby si Nick at sinabi nito na dalhin si Maddie sa Lafayette Cemetery. Pumayag naman si Nick sa kanyang kahilingan na magkita at isama ang kanilang anak. Alas 4 ng hapon nang dumating silang dalawa sa sementeryo, sinabi ni Nick sa kanya na nasa loob ng sementeryo si Maddie at natatakot itong makipagkita sa kanya. Pumasok si Libby sa loob at nakita doon ang isang batang lalaki na nakatayo sa malayo, at nang lalapitan na sana niya ito, nagsimula naman itong lumakad palayo. Sinundan niya ito hanggang sa makarating ito malapit sa isang puntod. Doon ay biglang lumitaw si Nick mula sa kanyang likuran at pinukpok sa ulo si Libby ng isang matigas na bagay at inilibing ng buhay sa isang kabaong. Samantala, sinubukang hanapin ni Travis ang mga records ni Jonathan Devereaux ngunit nabigo siyang makita ito, kaya't humingi siya ng tulong sa kanyang boss upang ipadala sa kanya ang driver's license ni Nicholas Parson. Si Nick naman sa kabilang banda, ay binayaran ang batang inupahan niya para iset up si Libby at saka umalis ng sementeryo.
Samantala, sa loob ng kabaong, gumamit si Libby ng lighter upang lumiwanag dito, at nang sindihan niya ito, halos masiraan ito ng ulo nang makita ang katabi niya ay isang bangkay, at napagtanto niya na siya ay nasa loob ng isang kabaong. Kinuha niya ang baril ni Travis na nasa kanyang tagiliran at ipinutok sa mga bisagra ng kabaong upang makalabas agad, kasabay ng pagbasag niya ng bintana gamit ang palayok. Samantala, nakita na ni Travis ang driver's license ni Nick, ngunit ibang tao ang nakalagay dito. Hindi nagtagal, sa wakas ay nakita niya si Libby na papasok sa hotel ni Jonathan ngunit bago nito magawang makapasok, naabutan niya ito, awang-awa siya sa itsura nito at pagkatapos ay maluha-luha itong yumakap sa kanya nang mahigpit nang makita siya. Nang gabing iyon, nagpunta si Travis sa hotel ni Nick, at sa umpisa ay humingi ito ng tawad dahil pinagdudahan niya ito sa kanyang pagkakakilanlan. At pagkatapos ay ibinunyag nito, na nakilala na niya ang iba't ibang katauhan sa pangalan ni Nicholas Parsons sa Washington, ngunit ang isa doon ay ang larawan niya. Sa pagkakataong iyon, naisip ni Nick na alam na ni Travis ang kanyang pagkakakilanlan, kaya't sinuhulan niya ito ng $1,000,000 at umamin na pinatay niya si Libby. At sa kanyang pagkakagulat, nakita niya si Libby na pumasok sa kwarto na may hawak na baril at nakatutok sa kanya. Sinubukan ni Nick na sabihan siya tungkol sa mga kaso na isasampa sa kanya sakaling mapatay siya nito, ngunit sinabi ni Libby na malaya niyang mapapatay ito dahil sa double jeopardy rule at nakaramdam ng takot si Nick sa nalaman. Agad na sinabi nito ang address ng kanyang anak na si Maddie sa paaralan sa Georgia at sinabing umalis at layuan na siya. Binaril naman ni Libby ang painting ng Kandinsky sa background. Sinabi niya dito na hindi niya ito bibigyan ng isang mabilis na kamatayan, dahil gusto niya itong magdusa sa bilangguan tulad ng ginawa nito sa kanya. Pinakita naman ni Travis na nakarecord lahat ng kanilang pag-uusap, kung saan umamin ito sa pagpatay kay Libby na siyang ikinagalit ni Nick. Inagaw nito ang kanyang baril at pinaputukan si Travis sa balikat, saka itinutok kay Libby upang barilin ito, pero itinulak siya ni Travis at ito ay bumagsak. Nagawang mapabagsak ni Nick si Travis at nang babarilin niya ulit ito, agad na dinampot ni Libby ang kanyang baril at pinaputukan si Nick ng maraming beses, saka naman nagdatingan ang mga pulis at mga paramedics, agad na tinulungan ang sugatang si Travis. At nang humingi si Libby ng kalayaan kay Travis, iginiit niya na ibalik siya sa Washington upang makuha ang kanyang pardon at parol. Ilang araw ang lumipas, hinatid siya ni Travis sa school ni Maddie sa Georgia. Bago pumasok si Libby, nakaramdam siya ng takot na baka hindi siya makilala ng kanyang anak, ngunit pinalakas naman ni Travis ang kanyang loob. Sinabi nitong gawin ang matagal na niyang gustong gawin, at sa huli, natapos ang pelikula sa muling pagsasama ni Libby at ng kanyang anak, na agad din naman siyang nakilala. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pakitype naman sa comment section ang salitang, "Ang ganda." At kung bago ka naman po sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.